Kabanata 341. Gayunpaman, dahil sinabi na ni Janice, hindi niya ito mapabulaanan. Joey, anong ibig sabihin nito? Dahil may boyfriend na siya, bakit mo ako inayos nitong blind date? Galit na tumingin si Theodore kay Joey. Nagulat si Joey at nagmamadaling nagpaliwanag, Mr. Wyatt, huwag po sana kayong magalit. Sabi sakin ni Mrs. Lynch Janice ay walang asawa. Habang sinasabi niya iyon, sinaman sila ni Mindy ng tingin kay Lian, gustong malaman kung ano ang nangyayari. Huwag kang makinig sa sinasabi ni Janice. Wala siyang boyfriend. Sinasadya niya itong sinasabi. Leanan ay galit na galit. Kilalang kilala niya ang kanyang anak, at mabilis niyang nalaman ang sinubukang gawin ni Janice. Hindi ako nagsisinungaling, totoo lahat ng sinabi ko. Boyfriend ko si Richard. Mahinahong sabi ni Janice. Huwag mo na kaming linlangan. Hindi mo ba sinabi sa amin na kaibigan lang siya nung college sa bahay? Bakit bigla-bigla na lang siyang boyfriend ngayon? Sa tingin mo ba napakadali kung lokohin? Pinandilatan ni Lian ang kanyang anak, ayaw niyang paniwalaan ito. Nag-alala lang ako na baka hindi kayo magugustuhan ni Papa ni Richard, at hindi tayo papayag na magkasama tayo. Kaya hindi ako naglakas loob na sabihin sa inyong dalawa. Ayaw ni Janice na pag-usapan iyon ng matagal. Nagmamadali niyang inibo ang topic, Ma, may boyfriend na ako. Tiyak na hindi mo na ako pipilitin na makipagtipan kay Mr. Wyatt. Hindi, tumatanggi ako. Ulila lang si Richard na walang kahit anong pangalan. Wala siyang bahay at sasakyan. Hindi siya karapat dapat sayo. Kahit boyfriend mo siya, hindi pa rin ako papayag na makasama ka. Galit na sabi ni Lian na agad namang itinanggi. So ulila na siya. Sinusubukan mong makakuha ng isang tao na hindi mo maaabot. Nang malaman na ulila si Richard na walang pangalan, nagulat sila Theodore, Mindy at Joey. Sinimulan niyang tingnan si Richard na may panghahamak. Ang isang ulila ay nagsisikap na ipaglaban ang isang batang babae laban sa akin. Hindi niya alam ang lugar niya. Tumawa si Theodore. Hindi man lang maituturing na commoner ang background ni Richard, at hindi pinayagan ng mga magulang ni Janice si Richard na makasama si Janice. Kahit si Richard ang nobyo ni Janice, hindi naman daw sila kasal. In the worst case scenario, maaga niya lang si Janice sa mga kamay ni Richard. Nang makita iyon ay natigilan si Janice. Gusto niyang gumanap bilang boyfriend si Richard para makalimutan na nila ang engagement. Hindi niya kailanman pinangarap na ang kanyang ina ay hindi lamang tumutol ng may pagmamatigas, ngunit kahit na itutulak si Richard ng labis sa isang pangungusap. Lumala ang sitwasyon. Bigla niyang hindi alam ang gagawin. Brat, narinig mo naman lahat ng sinabi niya diba? Wala akong pakialam kung boyfriend ka ni Miss Janice. Narito ang $1,000 Kunin mo ang perang ito at mawala ka sa aking paningin. Naglabas si Theodore ng ilang stacks ng cash mula sa kanyang bag, inihagis ito sa harap ni Richard. Hindi man lang tiningnan ni Richard ang mga tala. Tumingin siya ng diretso kay Theodore, Mr. Wyatt, right? Mayroon kang $1,000. Biglang natigilan ang lahat. Hindi nila inaasahan na si Richard ay magsisimulang sumigaw pabalik, at bawat isa sa kanila ay nalilito. Ikaw ang may sakit. Lalagyan ng nobela. Naghahanap ka bang mamatay? Galit na galit si Theodore habang hinahampas ang mesa at tumayo. Hindi kita sinusubukang isumpa. Totoo ang sinabi ko. May sakit ka, at hindi rin ito banayad. Kabanata 342. Tumigil sandali si Richard bago siya seryosong nagsabi, may alam akong alternatibong gamot. Pagtingin ko sa aura mo kanina, medyo madilim ang paligid. Hindi magandang pangitain. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na labis mong pinalamon ang iyong sarili, at ang iyong katawan ay napinsala ng labis na alak at pakikipagtalik. Nahihirapan ka pa sa ilang bagay na kayang gawin ng mga lalaki. Babala lang kita. Kung hindi mo pipigilan ang sarili mo, baka mapilayan ka, o mamatay pa. Maikling paliwanag ni Richard. Ano? Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Kahit na mas magalang na ipinaliwanag ito ni Richard,
naunawaan ng lahat ang ibig sabihin ni Richard. Nasa masamang kondisyon ang katawan ni Theodore, at hindi na niya magawang gumana ng maayos pagdating sa mga relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae. Maging ang buhay niya ay nakataya. Kaya lang, hindi nila alam kung totoo ang sinabi ni Richard. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakakita sa medikal na kakayahan ni Richard noon, kaya inisip nilang lahat na gawa-gawa lang ito ni Richard. Paano mo nalaman? Gulat na tanong ni Theodore. Dahil mahilig siyang magpakasawa sa mga bisyo, medyo nasira ang kanyang katawan. Kamakailan, naramdaman niyang nahihirapan siya, at madalas na kailangan niyang uminom ng mga table tas para matulungan ang sarili. Tamang-tama ang pako sa ulo ni Richard kaya naman nabigla siya, hindi niya masabi kung totoo ba si Richard o hindi. Mr. Wyatt, pwede bang? Napatulala ang iba. Halos malaglag ang kanilang mga panga sa lupa. Akala nila nagsisinungaling si Richard, pero ang reaksyon ni Theodore ay parang nakumpirma ang sinabi ni Richard. Namula ang mukha ni Theodore nang mapagtanto niyang binaril niya ang sarili sa paa. Hindi niya mailarawan ang hiya na naramdaman ng kakaiba ang tingin sa kanya ng lahat. Kalokohan! Napakaganda ng takbo ng katawan ko. Walang katulad ang sinasabi mo. Pag nakikisabay ka sa kalokohan mo, bubugbugin kita. Nagalit si Theodore habang tinitigan ng masama si Richard. Gayunpaman, nalaman niyang medyo huli na para sa kanya upang pabulaanan ang anuman. Ang iba ay nagsimulang makaramdam na maaaring sinusubukan niyang itago ang mga bagay. Sinisikap ko lang na bigyan ka ng babala sa kabaitan ng aking puso. Okay lang kung ayaw mong tanggapin pero bakit mo ako sinisigawan? Bakas sa mukha ni Richard ang malungkot na mukha. Gusto lang niyang bigyan ng babala si Theodore bilang isang doktor, ngunit dahil ayaw maniwala ni Theodore, wala na siyang magagawa. Mrs. Lynch, may sakit po ang katawan ng lalaking ito. Hinihimok ko kayo ni Mr. Lynch na muling isaalang-alang. Hindi mo hahayaang ma-engage si Janice sa kanya, mapahamak si Janice. Napatingin si Richard kay Lian at sinabing early. Yan, hindi nakaimik si Lian. Kahit na mayaman at makapangyarihan si Theodore, kalusugan pa rin ang pinakamahalaga. Kung hindi siya malusog, tapos lahat ng pera sa mundo ay walang silbi. Kung si Theodore ay napilayan o namamatay, at pinilit niya ang kanyang anak na babae na makipagtipan kay Theodore. Alam niya kung ano ang tama at kung ano ang mali. Mr. Wyatt, let our family consider the engagement for now, nagtakip ng ngipin si Lian at bumalik. Halatang sumuko na siya, at naging magalang lang sa pagtanggi niya. Huwag. Mrs. Lynch, huwag makinig sa mga salita ng taong ito. Napakalusog ng aking katawan, walang sakit doon. Hindi siya. Ikalat ang pagmamahal. Kabanata 343. Ipinaliwanag ni Theodore ang lahat ng nagmamadali. Mukhang iyon ang maaaring mangyari. Biglang naramdaman ng lahat na makatwiran ang sinabi ni Theodore at nagsimulang magduda sa sinabi ni Richard. Lalo na sina Lian at Horace. Alam na nilang dalawa na secretary lang ang trabaho ni Richard sa isang cosmetic company. Wala siyang kinalaman sa gamot. Higit pa rito, hindi kailanman sinuri ni Richard ang katawan ni Theodore bago niya nakumpirma na may mali dito. Walang paraan na ito ay totoo. Kasama, Mr. Wyatt, diyan ka nagkakamali. Ang bahaging gamot ay nagbibigay pansin sa pagtingin, pang-amoy, at listening. Nakikita ko na ikaw ay may sakit sa pamamagitan ng kung paano ka huminga at kung paano ka kumilos. There's no need to check, paliwanag ni Richard, halos magpapaliwanag sa mga salimuot ng gamot na pinapraktisan niya. Tumahimik ka na lang. Brat, bibigyan kita ng 10 segundo. Magwala ngayon din. Kung hindi ka mawawala, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos mo. Nanginginig na sa galit si Theodore. Patuloy na sinisikap ni Richard na guluhin siya, at hindi na niya nakayanan. Walang magliligtas sa iyo. Umiling si Richard at bumantong hininga. Ayaw man niyang makaabala sa isang tulan na tulad ni Theodore, si Janice ang nagyaya sa kanya. Hindi siya makakaalis bago pa si Janice. Ikaw ang hindi maliligtas. Ulila ka lang na walang magulang.
How dare you act so high and mighty in front of me? Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Galit na galit si Theodore. Mabilis niyang nilabas ang phone niya at tinawag ang dalawang guard sa labas. Pumasok ang dalawang gwardya sa silid, at mabilis na tumayo sa harap ni Theodore. Magalang na sinabi, "Sir, may utos ba kayo?" Sipin mo ang lalaking ito palabas ng kwarto. Nandidiri si Theodore kay Richard. Hanggat wala si Richard, mapapayag niya ang mga magulang ni Jana sa engagement. Lalagyan ng nobela. Oo. Malamig ang mga mukha ng dalawang bodyguard habang nagsimula silang maglakad papunta kay Richard. Ano ang sinusubukan mong gawin? Gulat na gulat si Janice habang nakatayo sa harapan ni Richard. Miss Janice, tumabi ka. Tuturuan ko ang lalaking ito ng leksyon ngayon. Ipapakita ko sa kanya ang pwesto niya. Mabangis na sabi ni Theodore. Oo, Janice, dapat kang sumuko. Ang taong ito ay nagbubugalang ng kalokohan kung saan-saan. Despicable lang siya. Dapat tinuruan siya ng leksyon. Sabi ni Lian, Mindy, at ng iba pa. Wala sa kanila ang may magandang nararamdaman para kay Richard dahil sinusubukan ni Richard na sirain ang engagement. Sigurado ka ba? Mr. Wyatt, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagsasabi sa iyo. Napakagaling ni Richard. Kung nasaktan mo siya, Ngayon lang niya pinagtanggol si Richard dahil sa pag-aalala. Gayunpaman, napagtanto niya na ang martial arts ni Richard ay abs. Sa husay ni Richard, walang paraan na dalawang regular na bodyguard ang makakapareha niya. Siyempre sigurado kami. Ulila lang siya, paano siya nakakaalam ng martial arts? Ayaw kong maniwala. Nakangusong sabi ni Theodore. Napatingin din sina Mindy at Joey kay Richard na may halong pang-aalipusta. Kahit si Lian ay walang pinagkaiba. Narinig niya kay Janice na marunong si Richard ng martial arts, pero pakiramdam niya ay isa lang hooligan si Richard. Shawo. Kabanata 344. Napakalalaki at malalakas ng mga bodyguard ni Theodore. Sila ay mga doktor. Magiging madali para sa kanila na makipag-deal. Isang hooligan lang. Sige, ituloy mo na lang. Tumango si Janice, nagbigay daan. Ano? Natigilan ang lahat. Akala nila ay mananatiling nakatanim doon si Janice. Walang pagkakataon na magbibigay daan kay Janice ng masunurin. Lalagyan ng nobela. Ito ay wala sa kanilang inaasahan. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay. Kahit papaano ay hindi sinasadyang mapahamak si Janice kung nagsimula silang mag-away. Atake. Baliin ang isa sa mga paa ng batang ito bilang parusa. Ngumisi si Theodore, wala ng reserbasyon habang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na sumalakay. Brat, bababa ka. Ngumiti ng malapad ang dalawang bodyguard. Napakabangis ng aura nila sa paligid habang mabilis silang sumugod kay Richard. Bang! Bang! Kasunod ng dalawang malakas na tunog, pakiramdam ng lahat ay nakakita sila ng mga bagay. Kasing bilis ng kidlat ni Richard habang pinalabas ang dalawang sipa, na tumama sa dibdib ng dalawang bodyguard. Mabilis nilang sinugod si Richard, ngunit mas mabilis silang lumipad. Boom! Sa isang kalabog, ang isa sa mga bodyguard ay bumagsak sa pinto. Ang pintong gawa sa pag-aaral ay kaagad sira. Ang ibang bodyguard ay hindi gaanong magaling. Malakas siyang bumagsak sa lupa. Pareho silang nawalan ng lumaban. Nang makita ang eksenang iyon, lahat ng naroon bukod kay Janice ay tulala. Hindi sana nila napanaginipan ang nangyari. Ang mga bodyguard ni Theodore ay napakalakas at matipuno, ngunit sa isang iglap, binugbog sila ng mukhang payat na si Richard. Hindi nila nakita kung paano ito ginawa ni Richard. Hindi ba yun masyadong hindi kapanipaniwala? Nagulat silang lahat. Nang maisip nila ang sinabi ni Janice kanina, sa wakas ay naintindihan na rin nila. Janice was not lying, malakas si Richard. Paano nangyari ito? Hindi makapaniwala si Theodore sa kanyang mga mata. Alam niyang mga martial arts expert ang mga bodyguard na iyon. Maaari silang regular na kumuha ng 4 o 5. Sabay-sabay ang mga kalaban. Gayunpaman, wala sila kay Richard.
Kung hindi niya ito nakita sa kanyang sarili, hindi siya maniniwala. Mr. Wyatt, nakikita ko na hindi ka lang pisikal na may sakit, kundi pati na rin sa pag-iisip. Binalaan ka na ni Janice. Ikaw. Namula ang mukha ni Theodore. Gayunpaman, ulila na lamang si Richard at mabilis niyang nabawi ang kanyang tiwala. Brat, huwag kang masyadong matuwa sa iyong sarili. Ang pera ang tunay na hari ng kasalukuyang lipunan. Ang martial arts ay alrea. Walang imik si Richard. Akala niya tanga si Theodore pero parang si Theodore. Ano? Takot ka ba? Natawa si Theodore nang makitang tahimik si Richard. Nagsimula siyang kumilos sa isang mas exaggerated na pakiusap, hindi ka karapat-dapat. Iniisip ko lang kung saan nanggagaling ang tapang mo. Isa ka lang maliit na tagapagmana na may ilang milyon sa yaman ng iyong pamilya. Tumingin si Richard. Ikalat ang pagmamahal. Kabanata 345. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, bumuo siya ng ilang koneksyon para sa kanyang sarili. Maliban sa mga iyang, nagkaroon siya ng magandang relasyon sa Wicks at sa Shears din. Ang Shears ay hindi lamang malapit sa kanya, ngunit sila ay kahit na mga kasosyo sa negosyo. Sa kanyang mga koneksyon, maaaring hindi niya kayang makipagkumpetensya sa kanilang tagapagmana ng isang malaking pamilya, ngunit sa isang katulad nito. Si Theodore ay hindi niya napansin. Ang pera at kapangyarihan ko ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Sinaktan mo ang mga bodyguard ko ngayon lang. Assault na. Ipapaaresto kita sa mga pulis. Kung gayon, malaya kang mag-enjoy sa mga bagay-bagay sa istasyon ng pulisya. Natatawang nilabas ni Theodore ang phone niya. Ikaw. Wyatt, ikaw ang unang sumusubok na atakihin si Richard. Bakit mo siya sinisisi no W? Walang hiya ka. Nagulat si Janice. Nagsimula siyang magalit. May nakita siyang mga walang hiyang tao noon. Pero walang kasensiya si Theodore. Lalagyan ng nobela. Hindi mahalaga kung sino ang nagsimula ng mga bagay. Batay sa batas, kung nakakasakit ka ng isang tao, dapat mong bayaran ang mga bayarin sa ospital. Iyon lang ang pinakapangunahing bagay. Ang taong ito ay isang mahirap na ulila. Malamang na wala siyang pera pambayad sa anumang bayad sa ospital, kaya sa palagay ko ay maupo na lang siya sa bilangguan. Tumawa ng mapanukso si Theodore, na mas kumpiyansa pa. Nabali ang kamay ko. Naku, parang nabali rin ang paa ko. Nagsimulang humagulgol sa sakit ang dalawang bodyguard. Sa totoo lang, nagpakita ng awa si Richard, at hindi talaga sila nasaktan. Gayunpaman, ipinakita na ni Theodore sa kanila kung ano kailangang gawin. Upang maglaro kasama ang palabas ni Theodore, nanatili sila sa lupa, hindi bumabangon. Hindi nakaimik si Richard. Brat, alang-alang kay Miss Janice, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung handa kang lumuhad at humingi ng tawad bago ka mawala, iisipin kung bitawan ka. Kung hindi, hintayin mo na lang ang kulungan. Itinuro ni Theodore si Richard at mayabang na sinabi. Si Richard ay kaklase ni Janice sa kolehiyo, at maaaring maging boyfriend ni Janice. Kung ipinakulong niya si Richard, kapuputan siya ni Janice. Tapos, masisira ang engagement. Kaya, nagpasya siyang subukang kunin ang kanilang tiwala ni Janice sa pamamagitan lamang ng paghingi ng tawad kay Richard. Hindi niya alintana ang sparring. Richard minsan. Richard, narinig mo ba yun? Si Mr. Wyatt ay maawin. Handa siyang bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Bakit hindi ka magmadali at humingi ng tawad? Agad namang tumalon si Joey at sinigawan si Richard, hindi nakakalimutang mag-fell after. Theodore. Tuwang-tuwa si Theodore dito, at sinaman niya ng tingin si Joey. Richard, tama si Joey. May nasaktan ka, kaya kasalanan mo. Dapat humingi ka na lang ng tawad. Tama, mas maganda kung mag-move on ka na lang. Parehong pinayuhan ni Lian at Horace si Richard. Alam nilang dalawa na si Richard ay isang mahirap na ulila. Walang paraan na nagkaroon siya ng pera at kapangyarihan upang manloko. Kasama si Theodore. Hindi ito makatotohanan. Kahit na ang pagluhod upang humingi ng tawad ay masisira sa dignidad ni Richard bilang isang tao,
Mas mabuti pa rin ito kaysa sa pagiging Richard. Richard, anong gagawin natin? Gulat na napatingin si Janice kay Richard. Alam niyang walang ibang kapansin-pansin si Richard sa kanya maliban sa kanyang martial arts. Wala siyang pera o kapangyarihan. Siya. Hindi ko kayang makipagkumpetensya kay Theodore. Kung hindi lumuhad si Richard at humingi ng paumanhin at naaresto ng mga pulis, ito ay hindi kapani-paniwalang pro. Kabanata 346. Kung gayon, kung ginamit ni Theodore ang ilan sa kanyang mga koneksyon, maaaring makulong pa si Richard ng mahabang panahon. Janice, huwag kang mag-alala. Hayaan siyang tumawag ng pulis kung gusto niya. Gusto kong makita kung may sapat ba siyang kakayahan na i-twist siya. Ganyan ang katotohanan. Napangiti si Richard. Ang batas ay hindi laruan. Ang pulis ay dapat kumilos ayon sa nararapat, at hindi maaaring arestuhin ang sinuman dahil lamang sa tihey. Nais na. Ang mga salita ni Theodore ay sapat lamang upang takutin ang mga karaniwang tao tulad ni Janice, hindi ito maaaring matakot sa kanya. Higit pa rito, mayroon siyang ilang koneksyon sa kanyang sarili. Kung may gustong hilahin si Theodore sa dilim, hihilingin lang niya ang kanyang kamatayan. Brat, binigyan na kita ng chance. Dahil ayaw mong tanggapin, kaya huwag mo akong sisihin. Naghanda si Theodore na tumawag ng pulis, na gustong matikman ni Richard ang mga kahihinatnan ng pagpunta sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang may narinig na mga yabag, na naputol ang ginawa ni Theodore. Sino ang nanggugulo sa hotel ko? How dare you? Isang galit na sigaw ang maririnig. Pagkatapos noon, isang mabangis na lalaking nakasuot ng suit na mukhang nasa edad 40 ang umakay sa 5 matipunong lalaki. Ang silid. Ang pakikipag-away ni Richard sa mga bodyguard ay pumasok sa pinto ng silid, at nagsimula ang mga empleyado ng hotel. Nakatanggap ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng mga ulat mula sa kanila na may nagdulot ng gulo, kaya agad siyang nagmadali. Kasama ang kanilang mga subordinate. Sino ba ang bumukas ng pinto? Lumabas ka kaagad. Napangisi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang ang kanyang mabangis na tingin ay nakatingin sa lahat ng naroon. Siya ay may isang mamamatay tao na layunin sa kanyang mga mata na nagtanim ng takot. Ramdam ang nakakatakot na aura na binigay ng lalaki, hindi napigilan ni Lian, Janice, at ng iba pa na kiligin, hindi nang ahas na salubungin ang mga mata ng lalaki. Tanging sina Richard at Theodore ang exception. Malakas at matapang si Richard, natural na hindi siya takot sa lalaki. Samantala, si Theodore ay mayabang at pakiramdam na lahat ay nasa ilalim niya. Maaaring natakot ang iba sa nakamamatay na aura ng lalaki, ngunit hindi. Yung mga bodyguard ko ang sumisira ng pinto. Sirang pinto lang, ano ang nakakabilib dito? Hindi na lang kita babayaran. Paalis na sabi ni Theodore. Nakikita niya na tila natatakot ang lahat sa lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon, kaya sinadya niyang magpakita ng kaunti, na gustong mapabilib si Janice. Kung nakita ni Janice kung gaano siya kawalang takot, baka mas magkagusto siya sa kanya. Pagkatapos nito, iiwan niya si Richard at tumalon sa kanyang mga bisig. Smack! Sa sandaling sinabi ni Theodore na isang malinaw na sampal ang maririnig. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay humakbang pasulong at nagpapadala ng isang marahas na sampal sa kanyang mukha. Sino ka sa tingin mo, umaarte sa harap ko? Napagod ka bang mabuhay? Malamig na sigaw ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Natigilan si Theodore. Napahawak siya sa kanyang mukha sa isang kamay at napuno ng hindi makapaniwala. Pagkatapos noon, galit siyang sumigaw, "How dare you hit me? Alam mo ba kung sino ako?" Smack! Bago pa makatapos si Theodore, isa pang sampal ang ginawa sa kanya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ilang beses ang sampal na iyon at nagpalipad ang dalawang ngipin ni Richard. Dumudugo ang mukha niya. Malakas! Kung hindi mo linisin ang iyong bibig, sasampalin ko ang iyong bibig. Malamig na tiningnan ng lalaki si Theodore. Ikaw! Sinimulan ni Theodore ang T. Kabanata 347.
Gayunpaman, walang paraan na papayag siyang masampal sa harap ni Janice at ng iba pa. Siya. Sumigaw, wait lang. Ang tatay ko ang direktor ng Wyatt Group, si Thomas Wyatt. Hindi ka papakawala ng tatay ko sa pambubugbog mo sa akin ng ganito. Thomas Wyatt. Ano ngayon? Tumawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, Brat, bigyan kita ng pagkakataon. Tawagan mo na lang si Thomas. Gusto kong makita kung kaya niya akong harapin, Horson Drew. Lalagyan ng nobela. Fine, ikaw na mismo nagsabi. Maghintay at makita ipaalam. Tuwang-tuwa si Theodore habang nagmamadaling ibinigay ang kanyang ama. Isang tawag. Sa sandaling iyon, ang mga bodyguard na nasa lupa ay hindi na nagpapanggap na nasugatan. Nakataas na sila sa isang punto. Mr. Wyatt, huwag. Nang marinig nila ang pangalan ni Horson, nagbago agad ang mga ekspresyon nila. Nagmamadali silang sinubukang huminto. Theodore. Ano ba ang pinipigilan ninyong dalawa? Malungkot na sabi ni Theodore. Ang mga bodyguard ay may takot sa kanilang mga mukha habang nagpaliwanag, Mr. Wyatt, hindi mo alam ito, ngunit ang nasa harap namin ay ang Great Mane Tiger, si Horson, isa sa mga sikat na 4 tigers. Hindi lang siya isang malaking figure sa underworld, ngunit kahit isa sa mga tauhan ng Southern King. Ano? Isa sa 4 na tigre. Ang lalaki ng Southern King. Nagulat si Theodore habang nanginginig sa kanina. Mahilig siyang uminom at maglaro, kaya palagi siyang nasa mga bar at nightclub. Kaya alam niya ng kaunti ang underworld. Ang pinakasikat na figure ay ang 2 hari at 4 na tigre. Hindi sila mga taong maaaring masaktan ng karaniwang tao. Nandito man ang kanyang ama, mapipilitan pa rin silang maging magalang sa harap ng 4 na tigre. Iyon ay hindi man lang nagalaw sa 2 araw. Kung nais ng alinman sa mga araw na patayin ang negosyo ng kanilang pamilya, magiging napakadali. Siyempre, hindi lang si Theodore ang nabigla. Lahat ng iba ay lubos na natakot din. Mabilis silang namutla nang makaramdam sila ng lamig sa kanilang mga puso. Hindi sila bahagi ng underworld, ngunit sila ay mga lokal pa rin. Palagi silang nakatira sa lugar na kinokontrol ng Southern King, kaya alam nila ang pangalan ng Southern King. Alam nila na ang 2 araw ay tunay na kamangha-manghang mga figure na kayang gawin ang anuman. Ilang beses na mas malakas kaysa sa Wyatt Group. Brat, ayaw mo bang tawagan si Thomas? Sige lang. Malamig na tumingin si Horson kay Theodore. Nagsimulang pagpawisan si Theodore. Pinunasan niya ang ilang pawis sa noo, hindi na siya naglakas loob na kumilos ng mayabang. Nagmamadali niyang hininaan ang boses at sinabing, Mr. Drew, kasalanan ko po. Hindi ko alam kung sino ka. At hindi sinasadyang nasaktan ka. Patawarin mo ako. Kung tungkol sa pinto na sinira ng mga nasasakupan ko, babayaran kita. Hindi, babayaran kita ng doble para sa iyo. Pagkalugi. Ngumisi si Horson, sa tingin mo ba mahalaga sa akin ang perang iyon? Kinilig si Theodore, at bigla siyang kinabahan, Mr. Drew, kasalanan ko po. Magkano mo Kailangan. Bingi ka ba? Sabi ko sa'yo wala akong pakialam sa pera. Ang sinumang nagdudulot ng gulo sa hotel ay may nakakagambala. Hindi ko kayang tiisin ang kahihiyan. Ngumisi si Horson. Kung gayon, ano ang gusto mo? Namutla ang mukha ni Theodore. Isang hindi mapakali na pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. Kabanata 348. Mga lalaki, baliin ang isang paa ng batang ito at itapon sa labas ng hotel bilang parusa. Malamig na sabi ni Horson. Pinaka-prioridad ng mga nasa underworld ang kanilang reputasyon. Ang sinumang nagdulot ng kaguluhan ay kailangang harapin ng malupit. Kung hindi, gagawin din ng iba, naghahadyos ng pera sa at aalis pagkatapos magdulot. Gulo. Walang paraan na maranasan ng Great Mane Tiger ang kahihiyan na iyon. Pagkatapos ng utos ni Horson, 2 sa kanyang mga tauhan ang nagsimulang maglakad papunta kay Theodore na nakangiti. Hindi. Nakaramdam si Theodore ng lamig sa kanyang puso. Bigla siyang nagkaroon ng ideya sa kanyang isipan.
Mr. Drew, hayaan mo akong magpaliwanag. Maaaring ang mga nasasakupan ko ang masisira ng pinto, ngunit ang tunay na dahilan ng lahat ng ito ay ang brat na iyon, Richard. Siya ang dahilan nito. Itinuro ni Theodore si Richard, itinulak ang lahat ng sisi. Sa totoo lang, tama siya. Binatukan nga ni Richard ang kanyang mga bodyguard at sinira ang pinto. Si Richard ang may pananagutan niyan. Ang isang kamay ay hindi maaaring pumalakpak ng mag-isa. Baliin ang magkabilang binti ng mga brats na ito, pagkatapos ay itapon ito sa labas. Sabi ni Horson pagkatapos tumingin kay Richard ng malamig. Nang makitang nasa hot seat na siya, hindi na panatili ni Richard ang kanyang katahimikan. He stood up and said, "Mr. Drew, I was definitely at fault with this. Hihingi ako ng tawad sayo. Gayunpaman, ito ay pinto lamang sa isang silid. Babayaran na lang kita nito. Tiyak na hindi mo kailangang baliin ang aking binti dahil lamang sa isang bagay na napakaliit." Sobra-sobra na. Mukhang malungkot si Richard. Nakilala niya ang 2 sa 4 na tigres sa mga huling araw, at si Horson ang pangatlo. Silang 3 ay malalaking figure sa underworld. Ang bawat isa sa kanila ay kasing malupit ng isa, at wala sa kanila ay makatwiran. Sobra. Sino ka ba para sabihan ako ng ganyan? Kahit ako, anong magagawa mo dyan? Nakangiti si Horson habang pinaghahampas ang palad niya sa desk. Ang study wooden desk ay biglang may malinaw na handprint. Lalagyan ng nobela. Nagulat ang lahat nang makita iyon. Iyon ay isang bagay na karaniwan lamang nilang makikita sa mga pelikula o nobela. Kitang-kita kung gaano sila katikot na masaksihan ito ng personal. Kung ang isang kahoy na mesa ay hindi makayanan ang kamay ni Horson, hindi ba ito makakabasag ng mga buto sa katawan ng isang tao? Nang makitang natigilan ang kanyang palad sa lahat, binawi ni Horson ang kanyang mga kamay, masaya sa kanyang pagganap. Iginagalang ng underworld ang malalakas. Gusto niya ang hitsura ng paggalang mula sa iba. Brat, mas alam mo ang lugar mo. Kung hindi, hindi ka basta-basta mababali ang paa. Malamig na sabi ni Horson. Ang isang putol na binti ay maaaring mabawi pagkatapos ng isang panahon ng pahinga. Hindi naman ganoon kalubha. Kung patuloy siyang hamunin ni Richard, mas malala ang kapalaran ni Richard. Kasama mo lang. Hindi ko akalain na kaya mo yun. Mahinahong sabi ni Richard. Mas maaga, ang Horson Strike ay naglalaman ng totoong enerhiya. Nagpakita ito ng kapangyarihan sa intermediate innate stage. Kung ilang araw lang ang nakalipas, hindi sana siya kalaban ni Horson. Gayunpaman, nakalusot na siya sa peak meditation phase. Ang kanyang mga kasanayan ay lampas na sa antas ng advanced innate stage, at hindi malayo sa peak innate stage. Kabanata 349. Sa kanyang husay, walang paraan na pakialam niya ang banta ni Horson. Very good, nagmatigas ka pa rin kahit nakatitig na si kamatayan sa mukha mo. Ang lakas ng loob mo, pero tanga ka rin. Kunin mo siya. Kunin mo siya at bilhin ang kanyang mga paa. Galit na galit si Horson. Kaway ng kamay, sinimulan ng mga subordinate sa likod niya ang pag-charge kay Richard na may mabangis na ekspresyon. Ang taong ito ay tapos na para sa pagsilbihan siya ng tama. Mukhang masaya si Theodore sa nangyari. Wala siyang ibang gusto kundi ang turuan ng mga subordinate ni Horson si Richard ng magandang aral para matulungan siyang mailabas ang kanyang mga pagkabigo. Kung tungkol sa kanyang kapalaran, hindi siya masyadong nag-aalala. Hanggat na ilabas ni Horson ang kanyang galit kay Richard, tatawagan ni Theodore ang kanyang ama upang subukang ayusin ang lahat. Dahil nasiyahan na si Horson sa kanyang sarili, malamang napakawalan na siya ni Horson. Siya ang nagdala nito sa kanyang sarili. Hindi napigilan ni Lian at ng iba pa na umiling at bumantong hininga na nakatingin kay Richard na may habag. Kahit na nakita nilang medyo malakas ang kakayahan ni Richard matapos niyang madaling talunin ang mga bodyguard ni Theodore, marami pa ring subordinate si Horson. Mukhang mas malakas din sila kaysa sa mga bodyguard ni Theodore. Malamang hindi sila kakayanin ni Richard. Higit pa rito, si Horson ay isa ring eksperto na malakas sa hindi kilalang antas.
Nasa likod pa niya ang Haring Timog ni Horson. Gaano man kalakas si Richard, walang paraan na makakalaban niya si Horson, pati na ang hari sa Timog. Ito ay hindi magkaroon ng kahulugan sa lahat. Alamin ang iyong lugar. Ngumisi si Richard, sumulong sa halip na umatras habang sinisingil niya ang lalaki ni Horson. Wala siyang nakitang taong gumawa ng kahit ano sa mga taong walang ginawa sa kanya. Since Horson acted that way, siya. Hindi kailangang pigilan. Bang bang bang. Si Richard ay parang tigre sa mga tupa. Bawat hampas niya ay tila walang kapantay. Ilang saglit lang ay nasa lupa na ang lahat ng nasasakupan ni Horson. Lahat sila ay hindi na makalaban. No wonder you dare to be so arrogant. Sumabak ka sa martial arts. Lumubog ang mukha ni Horson, at may kumikinang sa kanyang mga mata. Kahit na mukhang may kakayahan si Richard, wala siyang naramdamang totoong enerhiya mula kay Richard. Ibig sabihin ay si Richard iyon. Walang tunay na martial artist, at malamang ay isang external martial arts user lang. Walang paraan na ganoon kalakas si Richard, kaya hindi naabala si Horson. Brat, ginalit mo ako. Itinuwid ni Horson ang kanyang katawan, at isang masamang aura ang sumabog. So paano kung meron ako? Malinaw na sagot ni Richard. Naghahanap ka ng mamatay. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng internal na kapangyarihan. Ang kaunting kakayahan mo ay hindi W. Nito. Napasigaw si Horson na mabilis na sinugod kay Richard. Gaano kalakas? Pagbanggit sa harap. Nagulat si Lian at ang iba pa. Kahit na nasa malayo sila ay ramdam na ramdam nila ang lakas sa likod ng suntok ni Horson. Ang kinalabasan patay na ang brat na ito. Nagawa ni Mr. Drew na mag-iwan ng imprint sa mesa. Mamamatay siya sa isang kakila-kilabot na kamatayan kung gagawin niya ang suntok na iyon. Tumawa si Theodore. Lalagyan ng nobela. Hindi pa sigurado yan. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Mahinahong sabi ni Janice. Nasaksihan niya kung gaano kalakas si Richard noon, at sobrang tiwala niya kay Richard. Kahit na ang kalaban niya ay Kabanata 350. Ganoon ba? Maghintay at tingnan natin pagkatapos. Gusto kong makita kung paano makakayanan ng kulot niyang katawan ang suntok ni Mr. Drew. Theodore. Sumangot. Lalagyan ng nobela. Tumanggo naman si Lian at ang iba pa. Nakita nilang lahat kung gaano kalakas ang strike ni Horson kanina. Ang katawan ni Richard ay gawa pa rin sa laman at dugo. Kahit paano niya natanggap ang suntok na iyon, mababali pa rin ang buto niya. Maliban na lang kung may nangyaring milagro, malamang na hindi makayanin ni Richard ang pag-atake ni Horson. Gayunpaman, bago pa man nila matapos ang pag-iisip tungkol dito, isang bagay na nakakabigla ang nangyari. Nagtataka namang umiwas si Richard sa suntok ni Horson. Kahit na ginamit ni Horson ang lahat ng kanyang kapangyarihan, kaya namula ang kanyang mukha, hindi pa rin niya mabali sa palad ni Richard. Ang apat na tigre ay walang kabuluhan. Napangiti si Richard habang sinipa niya si Horson sa dibdib, pinalipad si Horson. Bang! Bumagsak ang katawan ni Horson sa mesa, at gumuho ang kahoy na lamesa. Pagkatapos noon, umubo siya ng punong-puno ng dugo, na mukhang hindi kapani-pani walang masamang kalagayan. Hindi na siya mukhang nagbabanta gaya ng dati. Napatulala ang lahat nang makita nila iyon. Halos malaglag ang kanilang mga panga sa lupa. Wala sa kanila ang inaasahan na hindi lamang iiwasan ni Richard ang suntok ni Horson, kundi maging sanhi ng pag-ubo ng dugo ni Horson sa isang pag-atake. Tinalo niya si Horson sa isang iglap. Sa kanilang mga mata, napakalakas na ni Horson, ngunit natalo ni Richard si Horson ng ganoon kadali. Gaano kalakas ang Richard B. Paano ito posible? Pilit na gumapang si Horson. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng bibig niya with an expression of shock sick. Siya ay nasa intermediate innate stage, at natalo siya ni Richard sa isang suntok. Nangangahulugan ito na si Richard ay nasa advanced innate stage man lang, at maaaring mas mataas pa kaysa sa peak innate stage.
Gayunpaman, si Richard ay hindi nagpakita ng anumang totoong enerhiya, kaya kailangan niyang maging isang external power user. Naabot ni Richard ang ganoong kataas na antas sa pamamagitan lamang ng external na kapangyarihan. Iyon ay masyadong hindi maarok. Sino ka? Tumingin si Horson kay Richard, sinusubukang hulaan kung sino si Richard. Ako lang. Hindi mahalaga si Richard, at hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ni Horson. Ikaw. Nagdilim ang ekspresyon ni Horson. Bigla siyang nakaramdam ng pagluwa ng mas maraming dugo. Sa mga kakayahan ni Richard, hindi kilala si Richard sa Springfield City. Gayunpaman, wala siyang magagawa sa ayaw ni Richard na ibunyag ang kanyang pagkatao. Brat, huwag kang masyadong masiyahan sa iyong sarili. Wala akong pakialam kung sino ka. Nangangahulugan ang pananakit sa akin na ginagawa mong kaaway ang hari sa timog. Hindi ka pakakawalan ng Southern King. Malamig na sigaw ni Horson. Ano? Tinatakot mo ba ako? Tumaas ang isang kilay ni Richard na medyo nangangamba. Maaaring may mga pakikitungo siya sa mga Shears, gayon din sa Youngs and the Wicks, ngunit hindi pa rin siya bahagi ng kanilang mga pamilya. Walang iiwan nila ang kanilang mga paraan para tulungan siya. Kung gumawa siya ng isang kaaway ng isang taong kasing kapangyarihan ng hari sa timog, maaaring hindi maganda ang katapusan nito para sa kanya. Paano kung ako nga? Kahit na hindi ako kalaban mo, ang Southern King ay napakaraming eksperto sa ilalim niya. Siya ay napakalaking kapangyarihan. Ang pagpatay sa iyo ay isang simpleng bagay.